to will be judged. May the Lord bless the reading of His word. So, pag-aralan natin yung judgment o yung sa Tagalog ay magpaparusa o kaya paghato. Number one, what is judgment? Ano yung paghato o yung pagpaparusa? Literally, the ability to make consider decisions or come to sensible conclusion. Ito po yung penalty ng ating mga obserbasyon o kaya yung ating mga pag-iisip at pagbala at tumahandong yun doon sa pagbibigay natin ng conclusion ng ating paghatol o pagbibigay ng ating maybe comment or ideas na nagmumula mismo sa ating sarili. It can be a misfortune or calamity due to divine punishment. So, ang judgment ay isa din pwedeng galing sa ating Panginoon Diyos, lalo na doon sa ating buhay pananampalataya. Pero gusto ko linawin mga kapatid that judgment is not for the believers. Ang sa mga believers po ang tawag doon ay chastisement o yung pagdidisiplina. Ang parusa ay ginagawa ng Diyos doon sa doon sa mga hindi nananampalataya, yung sinasabi ng Bible, di ba? Sabi doon sa John chapter 3 verse 26, pag binasa nyo yun, yung sumampalataya sa anak ng Diyos ay magkakaroon ng buhay na walang ulit, yung hindi mananampalataya ay buot ng Diyos yung kanyang tatanggapin. So, makikita natin kung yung klase ng judgment ng Diyos. Judgment is for non-believers, yung hindi nananampalataya sa Diyos. But what about calamities or yung mga kasabi ang pala na sinasabi? So, pagdating doon sa calamity, kasama tayo doon. Kasi, kahit hindi tayo gumawa, kahit hindi tayo sumira ng kalikasan, pero pagdating doon sa calamity na bunga, kung pagsira sa kalikasan, namay tayo, kasama tayo. Isa lang po ng judgment of God. Hindi tayo makakaiwas physically, but when it comes to spiritual nature, o yung nature natin bilang spiritual, ay doon tayo nakakalama sa pagdating doon sa judgments ng nature. Kasi meron tayong assurance sa ating Panginoon Diyos na ang makakaranas lang ng judgment ay yung physical natin. Hindi na yung ating espiritu. Yun yung pagkakaiba natin sa mga non-believers. Number 2, ano naman yung sinasabi tungkol sa paghatol sa iba? Hindi natin may kakaila na ang Diyos ang pinakamataas na hukom sa atin. At siya yung nakakaalam ng ating kapalaran, ng ating kapalaran, ng ating kaluluwa. So ngayon, nakikita ng Diyos yung kalagayan ng isang tao, kung paano niya hagulan ng isang tao, kasi alam niya yung ating future, yung tinatawag nating kapalaran, whose mystery. In the Bible, the Pharisees were judging disciples by expressing to them that their actions were unholy. Doon pa lang sa panahon ng Panginoon sa Kristo sa kanyang pag-ministry, ay naging posisyon niya yung mga Pariseo at sa kanyang mga Sadduceo. Yung tinatawag ng Sanhedrin, o the group of the teachers of the law doon sa panahon niya. At ino-observe naman kasi ng mga Pariseo, yung uri ng pamumuhay ng tao ayon doon sa kanilang nakikita. At kapag hindi yun ayon doon sa kautusan na kanilang sinusunod, ay sasabihin nila ay hindi yun kalooban ng Diyos.
Diyos o yun ay kasalanan. Kaya nga, ang mga Pariseo sa Duseo ay iniisip nila sila lang yung holy, sila lang yung banal. At outside sa kanila ay mga makasalanan. Kaya ang tawag na nila ay mga sinners. Ang tawag nila ay sa mga Hudyo na hindi kabilang doon sa sanity. So, sinners ang tawag nila. So, kayo nila ginajudge yung kapwa nila mga Hudyo. So, the same, usually normal sa tao po mga kapatid yung paghusga. Ang tawag sa atin minsan yung critics, o yung pagiging kritiko, o yung pagsasalita ng mga bagay na hindi ayon doon sa ginagawa ng mga tao. Ang isa pa mabawang na dito yung pintas. Hindi pagpipiliin sa atin yung ginagawa ng mga tao. Yun yung mga form na judgment pagdating sa ibang tao. Jesus was speaking to the Pharisees when he said, don't judge, or you too will be judged. Doon sinabi ng Panginoon sa Kristo sa mga Pariseo na huwag kayong matulad o huwag kayong umatol para hindi kayong matulad ng Diyos. So ngayon, ipinakikita at pinapahayag natin Panginoon sa Kristo doon sa mga guru ng kautusan kasi sila talaga ay nagja-judge sa mga tao. Hinahatulan nila yung mga tao ayon sa kanilang pamantayan na labas doon sa kautusan na ibigay sa kanilang sinusunod. Matthew chapter 7 verse 1 to 5 and James chapter 4 verse 11 to 12. So kung may time po ngayon, isahin nyo lang po yung itong verse sa bahay o kaya napang nakapo kayo. Number 3, tayo ba ay pinapahintulutan na humusga o humatol sa iba? Do not judge or you too will be judged. Sabi mo sa atin, sabi natin Panginoon sa Kristo. Ang sino man na nagsasalita ng laban sa kanyang kapatid o humahatol at nagsasalita ng laban sa kautusan at nagsasalita at humahatol dito, ang paghatol ay hindi sa ating mga kamay, no? Hindi binigay ng Diyos sa ating na mga mananampalataya, hindi ating mananampalataya na hatulan natin ang awa because judgment is only for God. Ang paghatol ay para sa Diyos na. Siya lang yung may karapatang humatol. Kaya, bakit itinuturo ng Panginoon sa Kristo tayo ay hindi dapat maging humo at tayo ay hindi dapat humatol? Kasi nga, ito ay isa sa mga nakakasira sa relasyon natin sa kapwa, di ba? Lalo na sa ating mga kapatiran. Kasi, opposite yan doon sa utos ng Panginoon sa Kristo na love your neighbors. Mahalin mo yung kapwa mo. So, ito yung kabaliktaran na when we do judge others, nawawala yung prinsipyo at yung diwa ng pag-ibig na ipinangangaral ng Panginoon sa Kristo tungkol sa pag-ibig natin sa ating kapwa. So, mahalaga yun mga kapatid. Kasi ito ay nagtuturo sa atin para yung ating behavior, kahit alam mo mga kapatid, kahit sa mga unbeliever, kahit sa mga hindi natin kapwa mananampalataya, ay dapat maramdaman din nila yung pagmamahal natin. At hindi rin natin sila kailangan sila kasi ito isa sa mga natutunan ko itong mga kapatid kasi di ba dati mga non-believers din tayo Di ba dati hindi naman tayo mananampalataya? Kilala natin ang Diyos. Tayo nung ay followers of God, followers of Christ, nung panahon na hindi natin na-establish yung ating relationship with God. Nung hindi pa natin tinatanggap ng personal na ating Panginoon sa Kristo. Tayo ay mga followers. At dahil doon ay
naranasan din natin na yung paghusga o yung paghatol sa kapwa, parang masakit din, di ba? Kahit naman hindi mananampalataya eh. Makita nyo sa social media, grabe yung anong tawag doon ngayon? Ano yung tawag nila ngayon? Kapag nagbigay ng idea yung isang tao na hindi totoo, ano tawag? Fake news. Yun yung bagong term ngayon, ng judgment. Kung makikita ninyo, pag yung isang tao ay nagsalita na wala siyang prueba, wala siyang pwedeng ipakita ng ebidensya na totoo yung sinasabi niya, ang tawag ko na fake news. So it is also a form of judgment kasi meron mo, hinutulan mo, nagbigay ka ng iyong idea o ng conclusion doon sa mga bagay na hindi wala ka nang palakala. So fake news ang tawag ko. So ganyan yung trend natin ngayon. At ito ay mga bagay na itinuturo sa atin ng ating Panginoon Diyos na maiwasan na natin kasi hindi talaga ito maganda sa ating relationship at kung hindi ito makasira sa ating relasyon. Diba? Kaya na yung mga marites, hindi uso sa atin yun. Hindi tayo nakikiuso doon sa pagiging marites. Kung anong nakikita. Alam niyo ba na dapat kabaliktaran doon sa paghusga o paghatol natin sa iba ay yung ating pagbibigay sa kanila ng concern na kung nakita natin mali yung kapatid, alam niyo ba dapat ginagawa ng isang mananampalataya? Dapat ipinapanalangin siya. Diba? Sabi pa nga na Apostol Pablo kung sino yung malakas ko, akala nyo yung mahina. Akala natin yung mahina sa pananampalataya. So, dapat gayon yung maging behavior, maging attitude natin ng mga mananampalataya. Alam nyo, for almost more than 20 years of my pastoral ministry, sa akin magpapastor, napakaraming mga yung hindi pagkakaunawaan